Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Handa na ba kayo sa panibagong pasabog at matinding aksyon sa buhay ni Amaya? Sa part 19, matapos makakuha ng pag-asa kay Mr. Kim na buhay ang kanyang asawa, walang takot na lumipad si Amaya patungong North Kingdom upang bawiin ang kanyang anak na si Caleb mula sa mga kamay ni King Rufus. Ang hindi niya alam, hindi siya nag-iisa dahil kasama niya sa biyahe ang pahiwatig ng kanyang minamahal na si Marlon kasamang daang-daang bulletproof assassins ng Black Dragon. Samantala, dumating na sa Whitman Empire ang unang putol na daliri ni Rolando habang si Queen Elizabeth naman ay sumabog na sa galit laban kay King Charles. Ano kayang mangyayari kapag nagkaharap-harap na sila sa North Kingdom? Samahan natin si Amaya sa kanyang buwis buhay na laban para sa kanyang pamilya. Simulan na natin. Napakagat si Sheila sa daliri nang marinig ang mahabang paliwanag ni Jacob, ang assassin na inutusan niya. Kahit siya naguguluhan na rin kung bakit kinuha ng Black Dragon ang kanyang ama. Ano ang atraso niya sa mga ito? Jacob, alamin mo kasi nila ng Black Dragon si Dad. Kailangan natin siyang mailigtas. Kinakabahan niyang utos. Narinig niya ang buntong hininga ng kabilang linya bago siya sinagot. Maaari ko po kayong tulungan na hanapin kung saan ang lokasyon ng inyong ama. Ngunit ikinalulungkot ko pong sabihin na hindi ko na kayo matutulungan pagdating sa pagliligtas sa kanya. Hindi lang 10 assassins ang makakalaban ko kapag ginawa kong kagustuhan ninyo. Baka hindi pa kami nagkita ng iyong ama. Mauna na ako mamatay kaysa sa kanya. Ayokong subukan na kalabanin ang pinuno nila. Namumutlang mukha ni Sheila matapos patayin ni Jacob ang tawag. Akala niya pagkatapos niyang ipagkanulong anak ni Marlon at Amaya kay King Rufus at Queen Matilda, babalik na sa normal ang buhay nila. Tila nadagdagan pa ang problema niya dahil hindi pa niya nakumpirma kung patay na nga si Marlon. Nawawala pang daddy niya. Binalingan niya si Gabriel at inutusan. Pumunta ka ng ospital. Alamin mong sitwasyon ngayon ni Amaya. Daanan mo na rin ang forensic department. Alamin mo kung sinong 2 bangkay na nasunog sa mansyon natin. Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Sumunod na rin sa kanya si Diego na tahimik lang na nagmamasid sa kanila kanina. Nagtataka ang mga mata ni Gabriel habang nakatitig sa ate niya. Teka ate, saan ka na naman pupunta? Saan pa? Ipagpatuloy mo na namin na Diego ang naudlot naming kaligayahan kanina. Dahil storbo ka. Pabalang nasagot ito sa kanya. Ha? Ate naman! Nasa alanganin ang sitwasyon natin ngayon. Kaligayahan pa rin ang naiisip mo. Teka, nasa na ba ngayon ang anak ni Marlon at ni Amaya? Hindi mailarawan ang mukha niya habang tinatanong ang ate niya. Humagalpak ng tawa si Sheila nang maalalang anak ng dalawa. Pakiramdam niya kahit papaano nabawasan ng bigat na nararamdaman niya. Nakangiti niyang binalingan si Gabriel. Tinangay ni King Rufus pabalik sa kanyang kaharian ang batang yon. Tsak na mababaliw si Amaya kapag gising niya na wala ng anak niya. Kaya ikaw, alamin mo na kaagad ko si Marlon nga isa sa mga nasunog para lalong mabaliw si Amaya. What? Ate, paano kung tayong balikan ni Amaya? Tsak na alam na nila na tayo nagpadukot sa anak niya. Tanong ni Gabriel. Bakas ang sobrang takot sa kanyang muka. Hindi niya alam kung bakit, ngunit malakas ang pakiramdam niya na mayroong hindi magandang mangyayari. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Ang kontrahin si King Rufus? Kahit na nagkakilala lang kami dahil kay Cynthia, alam ko pa rin na makapangyarihan ng taong yon. Aba, malaki din ang binayad nila sa akin. Ako pa bang aayaw? Singhal niya sa kapatid. Nang makitang namumutla pa rin ito sa kaba, hinarap niya ito. Ano bang kinatatakutan mo, Gabriel? Mahina ngayon si Amaya dahil 2 mahal niyang nawawala sa kanya. Kaya kailangan mo nang kumilos ngayon at kumpirmahin kung patay na nga ba si Marlon. Nang sa ganun, hayahay ng buhay natin dahil tuluyan mo nang makukuha ang Whitman Empire na walang Marlon na sinusunod. At ang next target natin, ang MW Bank Corporation. Kailangan natin na pasukin yon. Inirapan na muna niya si Gabriel bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Darling, balang araw sa palasyo na titira. At wala nang mangangas na mang-istorbo sa atin. Malanding pinulupot ni Sheila ang kamay na sa braso ni Diego. Sinabi mo yan ha? Alam mo naman na matagal na ako naghihintay sa mga pangako mong yan, Sheila.
Sagot din ni Diego at siniil ng halik ang labi nito. Samantalang sa ospital, nagising si Amaya na si Marlon at ang anak ang unang hinahanap niya. Caleb, anak ko, Marlon! Muli siyang humagulo ng iyak. Niyakap ni Kenzo ng mahigpit ang kaibigan. Nabalitaan niya rin ang nangyari dito kaya kaganitong pinuntahan. Amaya, magpakatatag ka. Kailangan ka pa ng anak mo. Waring iiyak din siya habang pinapayuhan ito. Nang maramdaman ni Amaya na si Kenzo ang yumakap sa kanya, mas lalo siyang napahagulhol. Kenzo, ang asawa at ang anak ko, bakit nagkasabay pa sila? Mamamatay ako kapag pareho silang nawala sa akin. Basta nang balikat ni Kenzo dahil sa mga luha niya, kumalas siya ng yakap dito at sinabing, Kenzo, tulungan mo ko. Gusto kong puntahan si Marlon. Alam ko na buhay pa siya. Tumulo na rin ang luha ni Kenzo na kinuha ang kamay ni Amaya at ibinigay ang kwintas ni Marlon sa palad nito. I'm sorry, Amaya. Anong ibig sabihin nito, Kenzo? Bakit nasa yung kwintas ni Marlon? Muli na namang nalalabo ang luha ng mga mata ni Amaya. Amaya, pumunta ditong forensic kanina habang natutulog ka. Ibinigay nila sa akin yan. Nakumpirma nilang katawan ni Marlon ang isa sa nasabugan ng bomba. Ang isa naman, katawan ni Dorian. No, hindi totoo yan. Sunod-sunod ang pag-iling ni Amaya. Ayaw niyang maniwala na wala ng asawa niya. Pinilit niyang bumaba ng kama, ngunit agad siyang pinigilan ni Kenzo. Marlon! Napalood siya sa ilalim ng kama niya habang pilit naman siyang inaalalayan ni Kenzo. Hindi ako naniniwala na wala na siya. Buhay pa si Marlon. Buhay pang asawa ko. Nangako siya sa akin. Magkikita pa kami. Nangako siya. Nagsisinungaling sila. Marlon! Hindi alam ni Kenzo kung paano tutulungan ang kaibigan sa bigat ng nararamdaman nito. Kahit siya hindi na rin mapigilan ang pag-iyak sa sobrang awa sa kaibigan niya. Namamalat na ang boses nito sa kakasigaw ng pangalan ni Marlon. Amaya, please. Alalahanin mo, naghihintay pa sa'yo ang anak mo. Buhay pa ang anak mo, Amaya, at kailangan ka niya. Hindi magugustuhan ni Marlon kapag makita kanyang nagkakaganyan. Kenzo, hindi ako naniniwala na wala na si Marlon. Alam kong tutuparin niya ang kanyang pangakong magkikita pa kami. Tumayo siya at hinablot ang suwero sa kanyang kamay. Mabilis ang kanyang mga hakbang na tinungo ang pintuan ng kanyang silid. Nataranta naman na sinundan ni Kenzo ang kaibigan. Tumutulo pang dugo mula sa kamay nito dahil sa biglaan nitong pagtanggal ng suwero. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan nito at bigla na lang itong lumabas na nakasuot pa ng patient gown. Amaya, sandali lang! Tawag niya sa kaibigan, ngunit tila wala itong narinig. Patuloy pa rin ito sa paglalakad ng mabilis. Mas lalo niya rin pinabilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa naabutan niya na ito. Amaya, wait! Saan mo ba gustong pumunta? Sasamahan kita! Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan kaya napalingon nito sa kanya. Kenzo, samahan mo ko. Gusto kong puntahan si Marlon. Gusto ko siyang makita. Umiiyak na pakiusap niya sa kaibigan. Walang nagawa si Kenzo kung hindi dalhin ng kaibigan sa forensic department. Mabuti na lang, may extra siyang damit sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya yun na muna ang pinasuot niya sa kaibigan. Hindi nagtagal nakarating na rin sila sa departamento ng forensic. Ngunit nagulat sila nang wala na ang katawan ni Marlon. I'm sorry, pero nakalaim na ang katawan niya. Kinuha ng lalaking tinatawag kay Mr. Kim. Sagot ng forensic personnel. Ha? Saan niya naman dadali ng asawa ko? Takang tanong ni Amaya. Nabanggit niya kanina na kailangan na raw nitong i-cremate ang katawan ng boss niya. Hinayaan na rin naming i-release ang katawan. Since tapos na rin kami sa aming investigasyon. Nakakuha na rin kami ng mga DNA samples sa katawan niya para sa iba pang mga test namin kaya pinadala na lang namin ang katawan. Nasa po ni Amaya ang ulo. Hindi niya alam kung paano kukontakin si Mr. Kim dahil wala siyang cellphone. Naiwan lahat ng gamit niya sa sasakyan nang pumasok sila ni Marlon sa mansyon. Binalingan niya si Kenzo at hiniram ang cellphone nito. Kenzo, pahiram ng cellphone mo. Agad din naman na kinuha ni Kenzo ang cellphone at ibinigay yon sa kaibigan. Hindi niya alam kung anong kinakalikot nito sa cellphone niya, ngunit nakita niyang paglabas ng maraming codes sa black screen ng kanyang cellphone.
Ilang sandali pa, nakakonekta ng tawag nito kay Mr. Kim. Mr. Kim, tawag niya sa pangalan nito. Kasama mo ba ngayon si Marlon? Puno ng pag-asang boses ni Amaya. Senyorita, I'm sorry. Ito kasing utos sa akin ni Master. Ang ipakremate kaagad ng katawan niya. Sakali na mamatay siya. Mahinang sagot ni Mr. Kim. Pero bakit? Wala na ba akong karapatan para makita siya? Bakit kailangan mo magdesisyon kaagad na hindi mo na ako tinatanong? Galit niya. Senyorita, tanging sambit lang ni Mr. Kim. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa asawa ng master niya. Parang iiyak din siya dahil sobrang awa dito. Mr. Kim, bakit hindi kayo makasagot? May tinatago po ba kayo sa akin? Huwag mo naman po ako napahirapan na ganito. Bigyan mo naman ako ng pag-asa na may pagkakataon pa para sa aming dalawa ni Marlon. Bigyan mo naman ako ng rason para lumaban sa buhay. Nawawala ng anak ko at hindi ko alam kung saan ako magsisimula para hanapin siya. Maawa naman kayo sa akin. Patuloy sa paglandas ng mga luha ni Amaya habang nagmamakaawa kay Mr. Kim. Pinahid ni Mr. Kim ang kanyang mga luha habang nakatingin sa nakatalikod na boss. Nakita niya nagpahid din ito ng mga luha dahil naririnig din nito ang boses ng kanyang asawa. Nakatayo ito at nakatunghay sa mga alon sa dagat. Sunog ang kalahati ng katawan nito, maging ang kabilang pisngi ay naabot na rin sa pagsabog ng bomba. Nakasuot lang ito ng half mask, sapat lang upang takpan ang sunog ng mukha nito. Nakita niya itong tumango, kudyat upang bigyan siya ng permiso na sabihin sa asawa nito ang hint na buhay pa siya. Senyorita, kailangan niyong magpakatatag ngayon para sa anak ninyo. Isipin mo palagi sa lahat ng ginagawa mo, kasama mo siya. Sa lahat ng desisyon mo, asahan mo na palagi siyang nandyan para suportahan ka. At wag po kayo maggalala, ibabalik namin si Caleb. Basta't lagi niyo lang tatandaan ang pangako niyo sa'yo. Magkikita pa kayo, senyorita. Sa ngayon, hayaan niyo na muna ako na ilibing siya. Tumango-tango si Amaya. Naintindahan niyang lahat ng sinabi ni Mr. Kim. May malalim na dahilan si Marlon kung bakit niya ito ginagawa. Mr. Kim, pakisabi na lang po sa bangkay ni Marlon. Mahal na mahal ko siya. At nakahanda akong harapin ang lahat ng mga pagsubok na ito hanggang sa muli naming pagkikita. Sana maibalik niyo kaagad ang anak ko. Puno ng pag-asa na wika ni Amaya. Makakaasa po kayo, senyorita. Sana magpakatatag po kayo dahil yun ang gusto niya. Nagtataka si Kenzo na biglang nag-iba ang mood ni Amaya matapos nitong ibalik sa kanya ang cellphone. Hindi na siya nagtanong kung bakit. Ang importante sa kanya, naging okay na ito. Dinalingan siya ni Amaya at tinanong, Kenzo, nakahanda ka na bang maging secretary ko ulit? Anong, Amaya? Alam mo naman na dati pa ako na sumusunod sa'yo sa Wales, hindi ba? Mas gusto ko dito sa Pilipinas. Inuyuan niya kaagad ang alok ng kaibigan. Hindi sa Wales, kung hindi dito sa Pilipinas. Nakagiting sagot ni Amaya. May branch na yung Tuazon Comcorp dito? Takang tanong niya. Hindi sa Tuazon Comcorp, kung hindi sa MW Bank Corp. Sagot ni Amaya, dahilan upang mapaawang ang labi ng kaibigan niya. Just kill me. Wala akong kasalanan. Sinabi ko na sa inyo, wala kayong mahihita sa akin. Sigaw ni Rolando. Hindi niya na kayang tiisin ang pagpapahirap ng mga ito sa kanya. Nanghihina na siya, puno na rin ng sugat ang kanyang buong katawan. Dulot ng pangbubugbog ng mga ito. Hindi niya alam kung saang lugar naroon siya. Nawalan siya ng malay nang hinilipat siya dito sa bagong dungeon. Halos kahapon pa siya hindi kumakain dahil hindi siya binibigyan. Hindi katulad sa dati, nakakakain siya ng 3 beses sa isang araw. At least, kahit papano hindi niya nararamdaman ang paghihirap at ang gutom. Ngayon, hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Kapag nagtatanong siya, laging sagot ng mga ito, malaki daw ang kasalanan niya sa boss ng Black Dragon. Kilala niya ang Black Dragon noon pa, ngunit wala siyang naalala na may kalaban siya sa organisasyon, lalo na sa pinaka-boss ng mga ito. Wala kang kasalanan sa amin, kay Black Phantom meron. Huwag kang mag-alala, mamamatay ka rin. Wika ng lalaking may tattoo ng blood claw sa likod at dibdib nito. Blood claw, tawag ng kasamahan nitong assassin. Nang nakapasok na ito sa loob, pinag-uutos ni Master. Putulan daw ng isang daliryang bihag at ipadala sa pamilya niya.
Nakangisi na wika ni Deadbeat ang madaling mapagod sa kanila sa tuwing walang pinapatay. Ngayon lang ito nabuhay ng dugo dahil sa wakas, inutusan na sila ni Black Phantom, ang kanilang master. Excited ka na naman. Ikaw ngayon ang puputo na isang daliri niya. Basta bukas naman ako ah. Huwag kang suwapang, marami pang daliri niya na puputulin. Nanggigigil na wika ni Bloodclaw. Nahalata niyang natatakam na si Deadbeat sa pagputol sa daliri ng kanilang bihag. Tila gustong maihi ni Rolando sa sobrang takot matapos marinig ang pinag-uusapan ng dalawang assassin sa harapan niya. Nangangatal ang kanyang bibig na makita niya na kinuha ng bagong dating na assassin ang silver knife nito na kumikinang pa sa sobrang talas. Puno ng tattoo ang buong katawan nito na nakakalat ang pangalan na Deadbeat. Tila tuwang-tuwa ito habang papalapit sa kanya at sinusuyod ang kabuuan ng mga daliri niya sa kamay at paa. Ano gagawin mo? Kinakabahan niyang tanong. Ah! Shit! Napasigaw siya na biglang pinutol nitong kanyang hintuturo. Napaihi siya dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam niya mamamatay na siya. Success! Hindi mapigilan ni Deadbeat ang kanyang tawa nang makita na umihi ang bihag dahil sa sobrang sakit. Nakaramdam siya ng satisfaction. Mabilis niyang sinalong daliri nito at pinagyabang pa sa harapan ni Bloodclaw. Napaismid si Blackclaw habang nakatingin sa kasama. Bilisan mo na dyan. Mamaya makakatikim ka naman kay Black Thunder. Singhal nito. Si Black Thunder, ito yung right hand ng kanilang boss. Mabilis naman na tumalima si Deadbeat at dinala ang putol na daliri ayon sa instructions ng master nila. Master, naipadala na ng Black Dragon ang daliri sa Whitman Empire. Report ni Mr. Kim, mas kilala sa tawag na Black Thunder kapag nasa teritoryo sila ng Black Dragon. Nanatili lang na nakatalikod si Marlon. Kasalukuyan itong nakatitig sa kanyang cellphone kung saan ang kanyang asawa at anak ang ginawa nitong wallpaper. Mabuti na lang hindi kasama sa pagsabog ang cellphone niya dahil iniwan niya ito sa loob ng kanyang kotse. Inubos niya munang tunggain ang laman ng alak sa loob ng basong hawak niya at nilapag yun sa mesa. Kasalukuyan silang nasa loob ng pribadong opisina ng Black Phantom kung saan siya lamang ang makapasok at ang alalin niyang si Mr. Kim. Binalingan niya ang matanda, sanay na itong makita. Siya nasunog ang kalahati ng kanyang muka. Isa pa ito sa rason kung bakit ayaw na muna niyang magpakita kay Amaya. Takot siya sa magiging reaksyon nito kapag nakita siya sa ganitong muka. May balita na ba kung saan dinala ang anak ko? Tanong niya. Hanggang ngayon, nag-aalala pa rin siya sa kanilang anak. Alam niyang ganun din si Amaya. Ayon sa tauhan natin, tinangay ni King Rufus si Little Master papunta sa North Kingdom. Mahigpit itong bili na sa loob ng 3 araw. Dapat nandun na rin si Senyorita Amaya para tubusin si Caleb. Kung hindi, tuluyan niya na itong hindi makikita. Saad ni Mr. Kim. Punyeta, bakit ang asawa ko pa ang gusto niyang pumunta? Galit niyang tanong. Master, nakarating sa kaharian ng North Kingdom ang pagkamatay mo. Hindi naman nakakapagtaka dahil maraming matatenga si Gabriel at Sheila sa paligid. Kamatayan mo lang naman ang binabantayan ng mga yun. Paalala nito sa kanya. Kailan naalis ang asawa ko? Tanong niya. Muli siyang naglagay ng alak sa baso, tinungga ito. Mamayang 10:00 ng gabi. Gamit ang private jet, Master. Siya lang mag-isang aalis. Sagot nito kaagad. Kuhanan mo rin ako ng private jet. Kailangan ko ring pumunta. Seryoso niyang sagot. Hindi niya hayaan na pupunta ang asawa niya na mag-isa. Master, mag-iiba na bang plano natin? Muling tanong ni Mr. Kim. Dapat ang plano araw-araw nilang padadalan ng putol na daliri ni Rolando ang pamilya nito hanggang sa hindi na makatiis ang mga ito at sila na mismong kusang magmamakaawa kay Ring Kofus para bawiin si Caleb. Ituloy niyo pa rin ang plano hanggang sa maubos ang daliri sa kamay at paa ni Rolando. Kung kailangan na pati si Gabriel, ipadukot na rin at patayin. Ipagawa mo sa Black Dragon. Saad nito, sabay bigay ng alak kay Mr. Kim. Sawa na siya sa pagbibigay ng chance sa mga ito. Bato na ang puso niya para sa pamilya ng kanyang ama. Paano si Sheila, Master? Tanong ni Mr. Kim at tinungga na rin ang alak na inalok sa kanya ng boss. Ilaan mo siya para sa asawa ko. Gusto ko ang asawa ko mismo ang hatol sa kanya. Nakatiimbagang nasagot niya. Kim, ihanda mo na rin ang ilan sa mga assassin ng Black Dragon. Kailangan kong pagandaan ang pagpunta sa North Kingdom. Dagdag pa niya dito.
Hindi na sila nagtagal sa kanilang pag-uusap. Agad na rin na tinawag ni Mr. Kim ang miyembro ng Black Dragon. 10 p.m. Kasalukuyang naghahanda si Amaya sa pag-akyat sa private jet ni Marlon. Binalingan na muna niya ang kaibigan at niyakap ito. Amaya, mag-iingat ka doon ha. Gusto ko sanang samahan ka pero ayaw mo naman. Naluluhang siya ni Kenzo na maghiwalay na sila ng pagkakayakap. No, hindi talaga pwede Kenzo. Delikado ang pupuntahan ko. Ako lang naman ang kailangan nila. Pinahid na muna ni Amaya ang luha bago tuluyang pumasok sa loob ng private jet matapos niyang magpaalam sa kaibigan. Mula sa loob ng pribadong cabin, bahagyang sumilip si Marlon nang malaman na nakapasok ng asawa niya sa loob. Nagibang isip niya, imbis na sasakay siya sa isang private jet din, naisipan niya na samahan na lang ang asawa sa isang private jet. Namimiss niya na ito, ngunit hindi pa panahon para magkita sila. Maliban sa hindi pa niya napaayos ang sunog niyang muka, ayaw na muna niyang malaman ng lahat na buhay pa siya. Padagdag ng padagdag ang mga kalaban niya ngayon. Marami nang nakakaalam na siya ang CEO ng MW Bank Corp. Nakita niyang bahagyang pinahiga ng asawa ang upuan nito. Nakatingin to sa labas ng bintana, namumuong luha sa mga mata nito. Alam niya na nalulungkot ito sa mga nangyayari sa kanila. Pakiramdam niya, hinihiwang dibdib niya habang nakikita tong umiiyak. Gusto niya itong yakapin at iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Pinipigilan niya lang ang kanyang sarili na huwag itong puntahan. Isang oras na rin ang lumipas nang sa wakas nakatulog na rin ito. Dahan-dahan niya itong pinuntahan. May luha pang mga mata nito habang mahimbing na natutulog. I miss you, love. Hindi mo man ako nakikita, ngunit gusto kong maramdaman mo na. Palagi mo kong kasama. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Magpakatatag ka para sa anak natin. Magkita pa tayo, love. I love you. Siniil niya ng mainit na halik ang labi nito habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nagising si Amaya nang maramdaman na may humalik sa kanya. Nalasahan pa niyang medyo maalat na likido na bumagsak sa labi niya nang magising siya. Nagpalingalinga siya. Sinuyod ng kanyang mga mata ang buong paligid ngunit wala siyang nakikitang tao na kasama niya sa loob. Napabalikwas siya ng bangon. Marlon, tawag niya. Ngunit siya lang mag-isa ang nandoon. Ngunit narinig niya ang boses ni Marlon kanina. Nananaginip lang ba siya? Tinignan niya ang oras sa wristwatch. Ilang oras pang hintayin niya bago makarating ng North Kingdom. Muli siyang bumalik sa pagkakahiga. Hinawakan ng kamay niya ang kanyang labi. Pakiramdam niya, totoong hinalikan siya ni Marlon. Namimiss niya na ang asawa niya. Marlon, kung saan ka man ngayon, sana ligtas ka. Hihintayin kong araw na muling makakumpletong pamilya natin. Usal ni Amaya. Ngunit sapat yon para marinig ni Marlon. Pagkatapos lumapag ng jet na sinasakyan ni Amaya, sunod naman na lumapag ang jet, lulan ang hundreds of assassins ng Black Dragon. They're all men in black, but two new of their black suits were customized to be bulletproof. Even their bodies are full of hidden weapons and various sharp tools for killing. Lahat sila may kanya-kanyang codename nang naaayon sa kanilang pamamaraan sa pagpatay. 5 sa kanila ang ginawang leader ni Marlon para pamunuan ang bawat team nila at 5 sa mga ito ay sina Lethal King, Scarlet Blade, Mystic Demon, Hollow Flash, and Deadly Sith. Alam ni Marlon kung paano magtrabaho si King Rufus, kaya niya ito pinagandaan. Unang bumaba si Amaya. Samantala nagmamasid naman si Marlon sa paligid ng airport. 13 hours ang biyahe mula sa Pilipinas kaya 11 AM na nang makarating sila sa North Kingdom. Nilagay niya ang earpiece sa tenga at agad na inutusan ang mga tauhan. Men, make sure you watch over my wife. Protect her no matter what happens. Understood? Yes, Master Black Phantom. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Mabilis sa sinuot ni Marlon ng kanyang black mask na may simbolo ng Black Phantom. Lumabas na rin siya sa kanyang private jet at hindi niya inaalis ang mga mata sa asawa. Tuloy lang sa paglalakad si Amaya without knowing na meron palang magkalabang mga mata na nagmamasid sa paligid niya. Malinaw ang usapan nila ni King Rufus na mag-isa siyang pupunta sa palasyo nito. Nagulat si King Charles na biglang dumapong palad ni Elizabeth sa pisngi niya. Nagtatakang kanyang mga mata na tumingin sa babae. Hindi alam kung ano na naman ba ang nangyari.
Hindi alam ni Elizabeth kung paano magsalita. Nanginginig ang kanyang labi sa sobrang pagpipigil ng kanyang emosyon habang masakit na nakatingin sa lalaking minsang minahal niya. Naninikip ang kanyang dibdib, ngunit pilit pa rin niyang sinatinig ang puot ng kanyang nararamdaman. Talagang wala kang kwentang ama! Hindi pa kami nagkakaayos ni Marlon, pero hinayaan mo siyang mamatay! Hinayaan mo mamatay ulit si Marco! At ngayon, ang apo nating si Caleb, tinangay ng asawa mo at ng kapatid niya sa North Kingdom. Wala ka pa rin ginagawa. Hahayaan mo na lang ba na mamatay? Pati ang anak natin, Charles? Napakainit na mga pangyayari mula sa walang takot na pagbiyahe ni Amaya para sa kanyang anak hanggang sa lihim na pagpoprotekta ni Marlon bilang Black Phantom sa kanyang pamilya. Ipinapakita lang ng kabanatang ito ang maikling aral para sa atin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatapos sa harap ng malalaking pagsubok. Gagawin ng isang magulang o kabiyakang lahat, magtitiis man sa dilim mo lumaban sa libo-libong kaaway para lamang maprotektahan ng kanyang pamilya. Ano kayang mangyayari kapag nagkasagupaan ng puwersa ng Black Dragon at ng kaharian ng North Kingdom? Mababawi kaya nila si Little Master Caleb? Iwan yung mga saloobin at hula sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod na masidhing kabanata. Hanggang sa muli.